Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa tuwing nababanggit ang salitang China, walang ibang pumapasok sa ating mga isipan lalo na para sa mga Pinoy, kundi ang West Philippine Sea. Pero para sa ibang mga bansa, ang salitang China ay halos kahalintulad na din ng mga produktong tinipid, hindi maayos ang pagkakagawa at marupok. Pag sinabing made in China, alam na halos ng marami kung anong ibig sabihin ng mga ito. Ngayon na medyo nalilimitahan ang pagpapadala nila ng kanilang mga produkto sa ibang mga bansa, partikular na sa Amerika, bunsod pa din ang umiiral na trade war. Silipin naman natin ang mga gawa nilang gusali sa loob ng kanilang bansa na kahit pala silang mga naninirahan doon ay biktima din ng mga substandards na serbisyo. Dahil din sa pagnanais ng China na magmukha silang progresibo at muunlad, minamadali nila ang lahat sa kanilang bansa, maging ang pagpapagawa nila ng kanilang mga gusali kahit pakaligtasan ng kanilang mismong mga mamamayan ang nakasalalay dito. Ang mga gusaling inaasahan nilang magiging simbolo ng katatagan at kapangyarihan ng bansa, ngayon ay tila simbolo ng pagkapahiya at dismaya dahil sa karamihan sa mga ito ay nabubulok, nasisira at malaking banta para sa kaligtasan ng mga tao sa China. Sa nakaraang mga dekada, ang China ay nakaranas ng isang hindi kapani-paniwalang antas ng urbanisasyon kung saan milyon-milyong tao ang dumayo sa mga lungsod upang maghanap ng mas magagandang oportunidad. Bilang bahagi ng napakalaking migrasyong ito, nagsimula ang gobyerno ng China at mga pribadong developers sa isang ambisyon ng pagpapalawak sa real estate upang magpatayo ng mga mataas na gusali at urban na komunidad para matugunan ang lumalaking populasyon sa mga lungsod. Pero sa ilalim ng mabilis na pagpapalawak na ito ay isang mas malalim na krisis. Marami sa mga mataas na gusaling ito na dating simbolo ng makabagong panahon ay naging delikadong slum na puno ng mababang kalidad ng konstruksyon, kapabayaan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang pag-usbong ng ganitong mga vertical slums ay may malalim na epekto hindi lamang sa mga tao na nakatira sa mga gusaling ito kundi pati na rin sa katatagan ng merkado ng real estate ng China at sa mas malawak na sistemang pang-ekonomiya. Ang mabilis na urbanisasyon ng China na dulot ng paglipat ng bansa mula sa isang agraryo patungong industrialisadong ekonomiya ay isa sa pinakamalaking pagbabago sa demografiya sa kasaysayan ng tao. Mula 2000 hanggang 2020, ang porsyento ng populasyon ng China na naninirahan sa mga lungsod ay tumaas mula 36% hanggang 61%. At ang migrasyong urban ay nakatutok sa mga ekonomiyang dinamikong rehiyon ng bansa. Kabilang na ang mga lungsod tulad ng Shanghai, Beijing, Shenzhen at Chengdu. Upang matugunan ng malawakang pagdagsa ng mga tao mula sa kanayunan, nagsimula ang gobyerno at mga pribadong developer ng isang agresibong kampanya sa konstruksyon. Ang mga mataas na gusali at apartment complex ay mabilis na itinayo sa buong bansa, madalas nang hindi tinitiyak ang kalidad o ang kinakailangang infrastruktura. Habang ang mabilis na pagpapalawak ng mga gusali ay nagbigay ng tirahan para sa milyong-milyong tao, nagbigay rin ito ng matinding problema sa pangmatagalang pananaw. Ang mga developers na pinapalakas ng agarang kita mula sa mga proyekto ay nagsimulang magtipid sa gastos upang mapabilis ang konstruksyon. Ang sistema ng pagbabangko na pinapalakad ng gobyerno na sabik na mapanatilang paglago ng ekonomiya ay nagbigay ng murang kredito sa mga developer na nagudyok sa kanila upang kumuha ng malalaking utang para pondohan ng kanilang mga proyekto. Ang focus sa bilis kaysa sa kalidad at ang kakulangan ng mahigpit na pangangasiwa ay nagresulta ng mga gusali na madalas na itinayo gamit ang mga substandard na materyales at hindi maayos na paggawa. Ang mga depektong estruktural tulad ng mahihinang pundasyon, mga bitak sa pader, tumutulong bubong at mga sirang sistema ng kuryente ay naging laganap dahil ang mga developer ay nagpapabaya sa kaligtasan upang matugunan ang mga deadlines at budgets. Bukod dito, ang pagpapalawak sa kanilang real estate ay kasabay ng pagtaas ng speculative investment. Maraming mayayamang individual, mga kumpanya at maging ang mga lokal na gobyerno ay pinasok ang real estate bilang pangunahing paraan ng pagpapayaman.
Habang tumaas ang mga presyo ng ari-arian, naging isa sa pinakamahalagang yaman ang mga apartments at maraming unit ng tirahan ng binili hindi para sa paninirahan kundi bilang isang pamumuhunan. Ang pamumuhunan sa real estate ay hindi lamang nagpataas ng mga presyo ng ari-arian kundi pati na rin nagtakda sa pag-aari ng bahay bilang isang malalayong pangarap para sa karamihan ng mga mamamayan na naiwan sa harap ng lumalalang krisis pabahay. Habang dumami ang mga mataas na gusali, madalas ay hindi ito sinamahan ng sapat na infrastruktura upang suportahan ang mga lumalaking populasyon. Sa maraming mga kaso, itinayo ang mga matataas na apartment complexes ng walang tamang pagpaplano para sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga paaralan, ospital, pampublikong transportasyon o kahit ng mga pangunahing pasilidad tulad ng tubig at kuryente. Ang mga komunidad na hindi pa napapabuti na tinatawag ding vertical slums ay naging siksikan at kulang na sa mga kinakailangang serbisyo. Ang mga gusaling ito na dating itinuturing ng mga simbolo ng modernidad ay naging mga lugar ng kapabayaan kung saan nahirapan ng mga residente sa paghahanap ng mga pangunahing serbisyo. Ang siksikan ay naging isang malaking issue sa mga lugar na ito kung saan mas maraming taong napilitang tumira sa maliit at hindi maayos na disenyong mga apartment na nagdulot ng kakulangan at hindi maayos na kalagayan ng pamumuhay. Nang walang wastong sistema ng pagtatapon ng basura, naging karaniwan ng mga problema sa dumi at napilitan ng mga residente na gumamit ng pansamantalang solusyon upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bukod pa rito, ang kakulangan sa tamang urban planning ay nagdulot ng mga mataas ng gusali na madalas ay malayo sa mga sentro ng trabaho at mga social infrastructure kaya't nahirapan ang mga residente na maging bahagi ng buhay lungsod. Ang sitwasyon ay lumalala dahil sa mga panganib sa kalusugan na dulot ng mahinang kalidad ng konstruksyon ng mga gusali. Marami sa mga apartment complex na ito ay prone sa mga issue tulad ng paglago ng amag, pagtagas ng tubig at pagkasira ng plumbing na nagdudulot ng mapanganib na kalagayan sa pamumuhay. Ang mga mamasa-masang kondisyon sa mga gusaling ito kasamang hindi maayos na kalidad ng hangin na dulot ng kakulangan sa bentilasyon ay nag-aambag sa mga sakit sa paghinga at iba pang mga problema sa kalusugan. Sa ilang mga kaso, ang mga gusaling may seryosong isyu sa struktura tulad ng mga bitak sa pader o hindi matatag na mga pundasyon ay ang direktang nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng kanilang mga naninirahan. Ang mga delikadong kalagayang ito ay nagdulot ng mga aksidente tulad ng pagkabagsak ng mga gusali at sunog na lalong nagpapalala sa krisis. Ang pagbagsak ng Evergrande, isa sa pinakamalaking developer ng real estate sa China, ay marahil ang pinakakapansin-pansin na halimbawa ng mga epekto ng hindi sustainable na real estate ng China. Noong 2021, ang Evergrande ay nakalagay sa higit sa $300 billion na utang na karamihan ay nakatali sa mga hindi pa natatapos na proyekto sa pabahay sa buong bansa. Nang mag-default ang kumpanya sa mga utang na ito, ang mga epekto nito ay naramdaman sa buong ekonomiya, partikular sa sektor ng real estate. Ang pagkabigo ng Evergrande ay nagsiwalat ng malalaking instability sa merkado ng real estate na ipinakita ang kahinaan ng mga developer na sobrang paghiram upang magtayo ng mga apartments. Ang epekto ng pagbagsak ng Evergrande ay malawak. Milyon-milyong mga mamimili ng bahay na nagbayad na para sa mga apartment na hindi pa natatapos ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa maraming kaso, ang mga apartment ay iniwan na hindi tapos na walang malinaw na timeline kung kailan o kung kailanman matatapos. Ang mga mamimili na karamihan ay nag-invest ng kanilang mga ipon sa mga ari-arian ay naiwan ng walang mga tahanan at sa ilang mga kaso ng walang kakayahan upang magpatuloy sa pagbabayad ng kanilang mga mortgage. Ang sitwasyong ito ay nag-trigger ng mga boycott sa mortgage kung saan ang mga may-ari ng bahay ay hindi kolektibong tumangging magbayad ng kanilang mga mortgage para sa mga hindi natapos o substandard na mga bahay. Ang malawakang protesta ay nagsiwalat ng lumalalang hindi pagkasiyahan sa sektor ng real estate, pati na rin ang malawakang kawalan ng tiwala sa mga developer at mga patakaran ng gobyerno.